Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig dito sa Lihim ng Liham. Isa po ako sa maraming tagapakinig po ninyo tuwing umaga. At naaaliw po ako sa tuwing bumabiyahe ako. DJ Lindsay, pwede pala yun, no? Nakikita ko siya bilang nanay ng mga anak ko. Kasi maganda yung lahi nila. Pero hindi ko siya nakikita bilang isang asawa at katuwang sa buhay. Siguro tatanungin ng iba, bakit naman? Kasi DJ Lindsay, ang sama-sama ng ugali niya. 5 taon na kami and I got her pregnant months ago. Lahat ng pressure nasa akin. Yung mga magulang kasi namin, gusto agad magpakasal kami. Pero ako sa sarili ko, hindi ako sigurado. Hindi ko po siya nakikitang makakasama ko sa isang buhay na ito. Pero gusto ko lang siyang maging kamukha ng mga magiging anak ko. Kasi nga, maganda naman talaga siya. Sa mga hindi po nakakaalam, isa po siyang beauty queen. Matalino pa. Sabi nga nung iba, swerte na daw ako dahil beauty and brains. Pero yung attitude, nako,
no comment na lang po. Sobrang taas ng pride. Lahat kailangan pag-awayan. Hindi nakikipag-usap kasi siya palagi ang tama. Mahal ko siya, DJ Lindsay, pero hindi ko alam sa sarili ko kung kaya ko bang tiisin yung ugali niya in the future. Kaya nga ba nasabi ko po na nasa akin lahat ng pressure? Dapat po ba akong mag-propose sa kanya? Kahit na pakiramdam ko magsisisi ako bandang huli? O baka naman, di bali nang magmuka akong walang kwenta. Kahit pa sa harap yan ng mga magulang ko, magulang niya at mga kaibigan namin. Pero ayoko lang talaga siyang pakasalan. Hindi ko alam 12 weeks na po siyang buntis. Ayoko rin naman po siyang bigyan ng stress. Excited po ako sa magiging anak naming dalawa, but again, hindi ko alam kung kaya kong tagalan ang ugali niya. Ano po bang dapat kong gawin? DJ Lindsay, please, itago mo naman ako sa pangalang Eric. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Sa buong Kuploan, check your time. 16 minutes makaraan po ang 9:00 ng umaga. That means yung ating pang-cash or pang-cash raffle promo winner ay nakuwala ng 500 pesos si Kuya. Kasi hindi siya tumawag. O mamaya, try natin siyang kontakin tapos tingnan natin kung sasagot siya. Kasi kapag sumagot siya, ayun na nga, bibigyan natin siya ng 200 pesos. Okay, so ito na nga mga panggano, yung kwento po natin ay tungkol kay Eric. Posible nga daw talaga yun, yung tipong gusto mo yung mukha ng partner mo, pero ayaw naman talaga yung ugali, di ba? Ayaw mo naman talaga yung ugali. Hindi mo betchiwara yung ugali niya kasi saksakan po ng sama. Oo, talaga. Hoy, sabi ng mga pangga natin, Eric, bakit naman kasi binuntis mo agad, Kuya? Paano nga hindi kung sobrang ganda naman talaga? Wow! O pakat na pakat yung mukha tapos yung katawan talaga naman pong hulala, ganyan. So hindi, well, kasi attraction, alam mo na, mga tao naman talaga unang tumitingin sa mukha. Then later on, saka lang nila marirealize yung importansya ng ugali ng isang tao. Ganoon naman talaga yon, hindi naman kita masisisi, Eric. Diba? Pero balikan natin, ilang taon na nga daw ba sila? Kasi doon magmamatter yun 5 taon na sila mga pangga. So matagal-tagal na rin. So siguro may kay na siyang magsabi kung bet niya ba yung ugali ng kanyang girlfriend or hindi talaga. O makakapag-adjust ba siya o hindi talaga. Pero yun, ano pong masasabi mo tungkol dito sa kwento natin ngayong araw na ito sa Lihim ng Liham? I-message mo na ako because we are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067 mga pangga. Oo. Sabi nga sa inyo, may mga pagkakataon na ang mga tao, mas nananaig po yung nakikita ng mata kaysa sa, alam mo yon, binibigyan ng importansya ng puso. Wow! At ng pusod. At ng
puson, nakakaloka ka. Kasi nga, alam mo na, kapag meron naman tayong gustong makilala, tinitingnan muna natin kasi kung gusto ko ba talaga ba to, kung titingnan ko yung mukha niya, di ba? Siyempre, kapag maganda siya or gwapo siya, alam na, matik na, di ba? Tapos saka mo na lang titingnan, tatahiin kung kaya ko ba yung ugali nito. Ganyan siguro yung nangyari sa kanya. Di ba? Hindi daw pala ganun yung nangyari. Puro ganda lang daw pala, naiwan yung ugali. Oo, di ba? O, dali, comment kayo dyan, mga bakla. May ganyan ba kayong experience? Yung saksakan ng gwapo ng jowa mo, talaga naman. Pero, medyo hindi kagad mayabang, self-conceited, masyadong confident sa sarili. Oo. Mamaya may kikwento ko sa inyo. Pero syempre, yung kwento nyo muna yung importante sa akin. Sabi dito ni Gigi Capistrano, turuan mo siyang magpakumbaba kasi, kuya. Oo. Sabi naman dito ni TPC March, good morning po. Pa-shoutout naman po sa mga taga Hans Plastic na araw-araw pa nakikinig sa Lihim ng Liham. Hello, thank you so much. Oo. Tapos, binabati ko rin po ng isang magandang umaga si Marilu Bernaldez. Upuan nyo. Hoy, alin? Upuan nyo at mag-usap kayo ng maayos. Okay. Sorry naman. Upuan nyo at mag-usap kayo ng maayos kasi walang naayos sa di magandang usapan. Diba? Mahirap magsettle pag hindi ka talaga sigurado sa partner mo. Uy, tama naman yun talaga, ha? Kasi alam mo, ang mangyayari niyan, parang kang nakakulong sa isang cage talaga. Wow! Kasi for the rest of your life, kapag ikaw po ay nag-decide na pakakasalan mo na to, di ba? For the rest of your life, siya na talaga yung kasama mo. Unless, katulad ka ng ibang mga Hollywood stars na after ilang buwan naghihiwalay. Di ba? Wala silang pakialam kahit magkano yung ginastos nila, ganyan. Basta maghihiwalay sila. Ganon! Ang dami nilang pera. Di ba? Sabi naman ni GJ, laki ng problema mo, Eric. Mas maugali pero 5 years na kayo. Tutulog na lang ulit ako. Oo nga naman. Ikaw naman, may problema yung tao. Tulungan mo naman. Sabi ni RJ, sabi nila kapag mahal mo ang tao, mahal mo. Walang pero-pero. Sana hindi mo na siya binuntis. Alam mo naman palang hindi ka sigurado sa kanya. Oo nga naman. So, ibig sabihin, hindi niya mahal. Siguro mahal niya, pero hindi yung level na tipong gusto kitang makasama for the rest of my life. May mga ganong pagmamahal kasi mahal kita, mga 20 to 30% lang. May ratio talaga. Oo. Mga 20 to 30% lang. Pero when someone better comes along, goodbye sa'yo. Yun yung masakit doon. Kapag halimbawa meron nakita si Eric na halimbawa maganda na, matalino pa, tapos napakabait pa, goodbye to the world sa jowa niya. Oo. Pero syempre masakit para dun sa babae. Alam mo, nasasaktan ako bilang babae. Oo. Kasi kailangan naririnig niya tong mga bagay na to di ba? Kasi kapag sinabi mo sa akin, ako matagal ko na pong sinabi sa kanya DJ Lindsay pero ayaw niya po talagang magpatalo. Natural babae yun Di ba? Pero kasi, alam mo kaya alam niyo sa mga babaeng nakikinig sa atin, sisters, mga mare ko dyan, alam mo hindi naman magiging kabawasan sa pagkatao natin. Pagkatao na lang ha. Hindi magiging kabawasan sa pagkatao natin kapag nagbigay tayo ng, alam mo yon, ng chance sa mga jowa natin o asawa mo na mag-explain ng sarili niya. Hoy, kasi alam mo bakla, minsan yan yung nagiging dahilan kung bakit naghihiwalay talaga ang dalawang tao, ha? Yung kapag nafe-feel ng lalaki na wala siyang importansya doon sa relasyon. Wow! Kapag hindi nafe-feel ng lalaki na na-validate yung feelings niya, kapag hindi nafe-feel ng lalaki na valid yung feelings niya or yung reasons niya, mag-goodbye yan sa'yo kahit pa mahal ka niya sa umpisa. Promise yan. Kasi may mga ganyang effect ng mga lalaki, di ba? Egotistic kasi yung mga lalaki, di ba? Gusto nila nabibigyan ng ng importansya yung kanilang mga ego, yung things that they have to say, yung knowledge nila, yung ideas nila. Kaya nga alam mo, sa isang relasyon, it's very important na sabihin mo yung mga linyang, tama ka, baby. May point ka dyan, mahal ko. Uy, alam mo, ang galing mo dyan. Alam mo yun, na-acknowledge mo yung galing, yung talino, yung effort, diba, ng partner mo. Napakalaking bagay niyan sa mga lalaki. Oo.
I promise, hindi talaga ako nagbibiro. Malaking bagay yan sa mga lalaki. Kaya sa mga babae po na nakikinig sa atin, girls, baka minsan nakakalimutan mo na bigyan ng importansya or i-compliment yung ideas ng mga lalaki or ng jowa mo. Well, start ka na dyan. Oo, i-start mo na yung ganyang attitude. You compliment your your husband or your boyfriend too. Hindi lang tayo yung laging naghihintay ng compliment mga babae. Kasi tayo mga babae, gusto natin naka-compliment tayo with the way we look, 'di ba? Yung tipong, ang ganda mo, baby, ang puti mo, ang sexy mo ngayon, ang payat mo na. Ganyan, or nagkakalaman ka na, ang ganda-ganda mo, bagay sa'yo, ganyan. So physical. Ang mga lalaki kasi gusto nila naka-compliment sila sa mga ideas nila, like, ang galing mo dun, mahal. Alam mo yun, ang talino mo talaga. Ano? Alam mo, may point ka dyan. Or tama yung rason mo, mahal. Yung mga ganyan. Oo, gusto yan ng mga lalaki. Gusto nila na acknowledge na magaling sila. Kasi nga, lalaki sa isang relasyon, 'di ba? Ang tingin natin sa kanila, sila yung, alam mo na, stronger sex, ganyan. So, gusto ng mga lalaki yung nako-consider at na-acknowledge sila. Wow! Sabi naman dito ni, ano mga magandang balita na yan? Sabi dito ni Wengsky Matt, baka nagmo-mood swings lang kasi nga buntis siya, kuya. Sabi naman ni Jester Randy, nako, mag-adjust ka na lang kasi sabi mo, di ba, mahal mo. O sabi naman po dito ng isang pangga natin, pangit pala yung ugali, kuya. Pinatagal mo pa ng 5 years tapos binuntis mo pa. Heist naman talaga sa'yo. Ay, nako. So, yun nga. No, ganun na lang yung gawin mo dyan, no, Eric. No, kung talagang mahal mo, di ba, i-check mo yung sarili mo. Diba? Mahal mo ba talaga siya? As in, mahal enough to, give her a ring or wear a ring on her finger, ganyan. Ganun mo ba siya kamahal? Kasi kung hindi, huwag kang magpaka-plastic. Kasi baka mamaya madrag mo pa yung buhay ng babae na ito sa, alam mo yun, kawalan. 'Di ba? Sa dilim, sa bagay o dun sa lugar na parang pareho kayo magsisisi. Ayaw naman natin mangyari 'yon sa inyong dalawa. Maging totoo ka sa kanya, sabihin mo sa kanya lahat ng mga hindi mo gusto tungkol sa kanya. Parang open session ba, ganyan. Kung kailangan nyo ng therapy, kailangan nyo ng, alam mo yun, professional help, then go. I-push nyo yan. Wow! Kaya nga, this goes to show na minsan, talagang yung ganda nating mga babae or kagwapuhan ng mga lalaki, for this matter, importante siya. Pero, vital din, no, yung ugali at pakikisama mo doon sa jowa mo. Sabi nga nila, to catch a person or to be in a relationship with a person is very, very easy. Pero to keep the relationship going, yun yung hard part. But to keep someone in your life is the hard part, 'di ba? Kasi totoo naman merong may gusto sa'yo, gustuhin mo siya, magkakarelasyon ka, pero tatagal ba kayo? Yung mga pagkakataon na mahirap ang mga bagay sa inyong dalawa, tatagal ba kayo? Diba? Will she stick with you kapag wala ka ng pera? Kapag naghihikahus ka na? Wow! Nandyan pa rin ba siya sa tabi mo? Yun talaga. Minsan naman, may mga babae na malakas lang ang dating kapag, alam mo yon, kapag yung biglaang reaksyon, yung kapag nagagalit siya, galit na galit agad, akala mo, diba? Mangangagat. Kung makasigaw, talaga naman palakat na, ganyan. Pero kapag naman tiningnan mo yung kaibuturan ng puso niya, mabuting tao naman siya. Gets mo yun? May mga ganun eh. Wow! Yung wag mo lang bibiglain yung babae kasi kapag binigla mo siya, galit ka agad, mataas yung boses mo, syempre galit din siya at mataas din boses niya. Hindi magpapatalo. Pero on a daily basis, di ba, yung pakikitungo niya sa mga tao, pakikitungo niya sa'yo, maayos naman, mabait naman, mabuti naman, then, di ba, siguro naman kaya niyong i-tweak yung relationship ninyo. Di ba? Adjust lang. And I'm sure, hindi lang naman siya yung may problema sa ugali. Baka naman ikaw din, kuya. Hindi naman pwedeng yung jowa mo lang lagi yung may problema sa ugali, no? Baka naman ayaw niyang magpatalo kasi ikaw, di ba, insist ka naman ng insist. Lagi mo naman pinipilit yung sayo, hindi ka rin nag-a-adjust. Di so paano? Hindi naman po pwedeng pareho kayo laging, di ba, nagpupumilit ng mga bagay-bagay. Laging may isang magbibigay, di ba? So, yun. Ang sabi pa dito, sabi ni Wen Zapanta, good morning, DJ Lindsay. Good morning naman sa iyo. Sabi ni Ayesha, kaya hindi ako naniniwala sa love at first sight. Kailangan to get to know each other muna. Tama nga naman.
Diba? Oo, rare yon. Para sa akin na yung love at first sight. Very, very rare yon, diba? Kapag halimbawa na in love ka sa isang tao because of her looks, yung physical appearance, tapos yung ugali talagang singganda rin ang kanyang looks, ay pakak, jackpot ka dyan, Bing. Ikaw na. Diba? Ayun, sabi dito, magkaunawaan na lang po kayong dalawa. Sabi naman ni Villa Senor, it takes two to tango po. Tama naman. No? O baka naman, yun nga, either buntis or ganun lang talaga yung ugali niya, hormones, ganyan. O baka naman nasasakal na kayo sa isa't isa kaya hindi nyo na nakikita yung importansya. Ng, di ba, isa't isa sa buhay ninyo. Di ba? Sometimes, you need distance nga sabi nila for love to grow, for a relationship to grow. 'Di ba? Kailangan nyo minsan ng distansya. Baka kasi nasasakal na kayo, wala kayong break time from each other, yung forced vacation na tinatawag natin, hindi niyo ginagawa. Importante din yan minsan yung hindi mo marinig yung boses ng jowa mo, hindi mo maramdaman yung hininga niya. Oo. Very important yan. Sabi naman ni Glo, mabag. Laban lang, wag kang susuko, wag matapang, mahalin ng isa't isa. Sana mabasa mo ito. Beautiful Lindsay, my idol. Hello naman, Glo, mabag. Thank you so much. And that is it. Yun lang ang masasabi ko sa inyo at masasabi naming mga panggamo sa iyo, Eric. No? Weigh in mo yung nararamdaman mo at kung kayang ayusin, kausapin mo siya, sabihin mo lahat ng nararamdaman mo. Mag-adjust kayo sa isa't isa kasi parang ilang buwan na lang from now, magiging mga magulang na kayo. Diba? Alam naman natin na kaya ninyong panindigan yung pagiging magulang doon sa bata. Pero mas maganda kung kompleto at legit yung relasyon ninyong dalawa bilang mga magulang ng bata. Diba? Yung tipong mga magulang na kayo ng bata Mas maganda siguro kung nagmamahalan din kayo, nagkakaintindihan din kayo. Kasi I'm telling you, kapag ang babae naging nanay na, mas tatapang yan. Sinasabi ko sa'yo. Hindi, ganyan talaga. Ang babae mas nagiging matapang, di ba? Kapag nagkaroon na siya ng anak, kapag nanganak na. Wow! Ewan ko ba kung bakit ganyan, pero alam mo yon, parang feeling ng mga babae, kaya niyang i-conquer lahat kapag nanganak na siya. Kasi meron na siyang, alam mo yon, ito na ito na yung essence of being a woman For some people, no, ito na yun nagkaanak na ako, kompleto na ako. For some women, ha. So, alam mo yon, wala na akong kailangan patunayan, bahala na kayo sa mundo kung anong gusto ninyong mangyari, basta ako may anak na ako. Kaya mas nagiging matapang ang babae. So, kapit lang, Kuya Eric. Good luck naman sa pagbumuka mo dyan. 9:31 na po ng nagmamagandang umaga. Siyempre naman, good morning sa lahat po ng mga lalaking hindi magets ang mga babae sa tuwing hindi sila nagkakaintindihan. Babae Ano pang ine-expect mo? Okay? Basta mahalin nyo lang po ang isa't isa kasi everything will follow. Kapag mas pinili mong mahalin at tingnan yung positive side of being with that woman, kung ako sa'yo, di ba, balikan mo na lang yung mga pagkakataon na sweet kayong dalawa, di ba? Tapos, alam mo yon, yung mga rason kung bakit mo siya minahal, ganyan. Tapos, magugulat ka na lang, magiging magic ang lahat. Oo. Magugulat ka na lang. Mahal na mahal ko pala siya. Ganun yung mararamdaman mo sa kanya. Oo, ha. Minsan kasi ang pagmamahal ng pag-ibig, ang relasyon is very mysterious. There will be times na hindi mo magagets why these things are happening. Pero magugulat ka na lang, nangyayari pala to for a reason. Para pala mas lumakas at maging mas matatag kayong dalawa. 'Di ba? Yung relasyon ninyong dalawa. Doon ako naniniwala. Mahal ko pang ako, baby ko, ha. 9:32 on the clock for you, Eric, and sa jowa mo, sa girlfriend mo. We wish you well. MYMP with the song Love Moves. Thought this is how the pieces fit. You and I shouldn't need